Magandang araw sa lahat, ito si Teacher Bong para sa Signaturang Aralin Palipunan 6. Ang ating paksa ngayon ay natatalakay ang pagkakatatag, layunin, aral at paglaganap ng katipunan. Aralin 1, Part 3, ang mga aral ng katipunan. Ang Dekalogo. Sa mga kalsada, kapansin-pansin na mga linya na pananda. Ito ang mga gumagabay sa mga motorista sa ligtas na biyahe. Nagsisilbi itong babala at paalala upang hindi malihis sa tamang daanan. Ganito maihalin tulad ang mga aral. Aral, mga babala o paalala upang manatili sa wasto o ninanais na layunin. Bilang nabubuong armadong organisasyon, ang katipunan, naisip ng mga tagapagtatag nito na maaaring mawala o maligaw ang mga katipunero sa kanilang mithiin na palayain ng bansa mula sa mga Kastila. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa anumang kaparaanan ay madalas makakapagbabago sa mga tao. Upang maiwasan ito, lumikha ng primer o mga panimulang gabay si Andres Bonifacio para sa mga bagong miyembro ng katipunan. Ang 10 gabay na ito ay tinawag niyang ang mga katungkulang gagawin ng mga ZLLB. Ang ZLLB ay mga encryption upang maitago ang mga usapan mula sa mga Kastila. Lalo na isang sekretong samahan ang KKK noon. Ang Z ay kumakatawan sa A, ang LL naman ay sa N, at ang B ay para sa B. Ang A and B ay acronym ng mga salitang A, anak, N, ng, at B, bayan o anak ng bayan. Sa makatuwid, ang primer na ito ay ang mga katungkulang gagawin ng mga anak ng bayan. Dahil 10 ang mga ito, ay tinawag itong na Dekalogo. Mula sa salitang deka, mula sa Griegong deka na nangangahulugang 10. Upang lubos na maintindihan ang laman ng Dekalogo, narito ang ilang mga talasalitaan. Mga talasalitaan: sumampalataya, manalig, maniwala, may kapal, Diyos, ang lumikha, bathala, gunam-gunamin, pag-isipan, pagnilayan, tuwina, lagi, tinubuan, pinanggalingan, lugar na kapanganakan, ikintal, imarka, isulat, tandaan, malabis, sobra, puri, dangal, dignidad, huwaran, modelo, suwail, hindi sumusunod o hindi nakikinig, hangad, gusto, nais. Narito ang nilalaman ng mga katungkulang gagawin ng mga anak ng bayan. Una, sumampalataya sa may kapal ng taimtim sa puso. Ikalawa, gunam-gunamin sa sarili tuwina na ang matapat na pagsampalataya sa kanya ay ang pag-ibig sa lupang tinubuan, sapagkat ito ang tunay na pag-ibig sa kapwa. Ikatlo, ikintal sa puso ang pag-asa na malabis na kapurihan at kapalaran na kung ikamamatay ng tao'y magbubuhat sa pagliligtas sa akalipinan ng bayan. Ika-4, sa kalamigan ng loob, katyagaan, katuwiran at pag-asa sa anumang gagawing nagbubuhat ay ikagaganap ng mabuting ninanais. Ika-5, paingat-ingatang gaya ng puri ang mga bilin at balak ng KKK. Ika-6, sa isang nasa panganib sa pagtupad ng kanyang tungkol, idadamay ang lahat ng buhay at yaman upang maligtas yaon. Ika-7, hangarin na ang kalagayan ng isa't isa, maging huwaran ng kanyang kapwa sa mabuting pagpapasunod at pagtupad ng kanyang tungkol. Ika-8, bahaginan ng makakaya ang alimang nagdaralita. Ika-9, ang kasipagan sa paghahanap buhay ay siyang tunay na pag-ibig at pagmamahal sa sarili, sa asawa, anak, at kapatid o kabayan. At ika-10, lubos na pagsampalataya sa parusang inilalaang sa balang suwail at magtaksil, gayon din sa pala na kakamtan ukol sa mabuting gawa. Sampalatayanan din naman na ang mga layong tinutungo ng KKK ay kaloob ng may kapal. Sa makatuwid, ang hangad ng bayan ay hangad din niya. Narito ang pagpapaliwanag ng Dekalogo. Una, nais na katipunan na manatili pa rin ang pagiging makadiyos ng kasapi higit sa ano paman.
Ikalawa, naniniwala ang samahan na ang nais nilang pagpapalaya sa armadong kaparaanan ng Pilipinas ay isang pag-ibig sa kapwa at ang pag-ibig sa kapwa ay pag-ibig din sa Diyos. Ikatlo, ang tunay na pagkilala at mabuting kapalaran sa buhay ay magkaroon ng pagkakataong mamatay para mapalaya ang mga naaaping Pilipino. Ikaapat, manatiling mahinahon, matyaga, mabuti at positibo sa anumang gagawin upang matupad ang mabuting nais makamtan. Ikalima, itrato na katumbas ng iyong dangal ang mga bilin at balak ng KKK. Ika-6, handa ang mga katipunero na ibigay lahat ng anumang ari-arian at maging buhay sa pagsunod ng kanilang tungkulin sa samahan. Ika-7, maging mabuting modelo sa pamumuno at maging sa pagsunod sa iyong kapwa. Ika-8, mag-abot ng limos sa mga taong naghihirap. Ika-9, ang pagtatrabaho ay pag-ibig sa sarili, pamilya at bansa. Pinapakita nito ang kahalagahan ng pagiging aktibong miyembro ng pamayanan ng bawat kasapi at hindi maging pabigat kadinuman. Ika-10, tandaang may kaparusahan sa sino mang magtataksil o hindi susunod at pabuya naman sa mga gumawa ng mabuti. Sa bandang dulo ay idinidiin ng Dekalogo na ang pagpapalaya ng bansa ay hangad din ng Diyos, kaya ang pinaglalaban ng KKK ay naaayon din sa nais ng Diyos. Kalaunan ay napalitan din ang Dekalogo ni Andres Bonifacio ng Kartilya ng Katipunan ni Emilio Jacinto. Ito ang ating tatalakayin sa susunod na magiging aralin. Bilang buod, ang Dekalogo o ang mga katungkulang gagawin ng mga ZLLB ay sinulat ni Andres Bonifacio. Ang Dekalogo ay naglalaman ng mga aral na dapat sundin ng bawat bagong katipunero. Ang ZLLB ay ma-encryption na nangangahulugang mga letra na A, N at B. Ang A and B naman ay acronym na sumisimbolo sa mga salitang anak ng bayan. Bilang kabuuan, ito ang laman ng Dekalogo. Ang layunin na paglaya ng KKK ay nais din ng Diyos. Maging mabuting mamamayan at ialay ang buhay para sa bayan. Iuna ang kapakanan ng samahan higit sa sarili. At mapanatiling lihim ang KKK. Ang susunod na aralin ay natatalakay ang pagkakatatag, layunin, aral at paglaganap ng katipunan, ang Kartilya ng Katipunan. Pakiclick ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Teacher Bong na nagsasabing, learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!